Hello, welcome again to this channel. Alamin natin kung anong ibig sabihin nitong equivalent Y or delta. So makikita nyo meron kayong drawing dito na blue color. This is resistors connected in Y. Ang notation na ginamit natin ay yung sa terminal 1 na resistor ay R sub 1. Yung sa terminal 2 ay R sub 2. So also with this terminal 3, R sub 3 siya. So yung mga resistors natin, nakakonect siya. Tawag dito Y connection. Ngayon, dito naman sa kabila, kulay pula, mga resistors na nakakonect sa delta. Makikita mo na yung notation na ginamit natin dito, yung terminals 1 and 2, ang resistor na nakakabit yan ay R sub 1, 2. Yan yung notation natin. Sa terminals 2 and 3, R sub 2, 3. Sa terminals 3 and 1, R3, 1. Okay? So, paano natin masasabi na equivalent yan? Kung titingnan natin yung value ng terminals 1 and 2 dito sa ating Y-connected resistor, halimbawa, kumuha ka ng ohmmeter, pag kinuha mo yung value ng resistor dyan, yung resistance value niya will be equivalent sa terminals 1 and 2 ng delta connected resistors natin. So also with terminals 2 and 3, yung resistance value niya dito sa Y connection equivalent sa delta connection ng 2 and 3. So also with port 3 and 1, sa Y connection, equivalent ang resistance niya sa port 3 and 1. Okay? Yan yung ibig sabihin ng equivalent Y or delta. Pero paano naman kung halimbawa, given yung yung mga values ng resistances natin sa delta connections such as R12, R23, and R31. Ano yung equivalent value niya dito pag kinonect mo siya sa Y connection na bibigyan ka ng R sub 1, R sub 2 at saka R sub 3. Okay, so makukuha natin yan by using mathematical formula na ma-establish natin sa relasyon ng dalawang ito. So paano yan? Since na ang terminals 1 and 2 naman natin ay equivalent yung resistance dito sa Y connection doon sa delta connection, so pwede nating ma-establish yung relasyon. Ang gagawin lang natin ay consider natin yung terminals na yan. Halimbawa sa terminals 1 and 2, okay, using this terminal, sa Y connected resistor natin, makikita mo na itong R3 dito ay hanging. So, itong R1 at saka R2 ay in series. So, pwede mong sabihin na yung ating R sub 1, okay, plus R sub 2. Dahil naka-series siya eh. Yan yung resistance value sa terminal 1 and 2 in Y connection. Wala na ito kasi hanging to. Ngayon, since na equal siya dito sa delta, lagyan natin ng equal sign. So, tingnan mo, sa terminals 1 and 2 ng delta natin, yung ating R31 at saka R23 ay naka-series. At pag kinuha mo yung summation nitong resistor na ito ay nakaparal dito sa R12. So, yung shortcut method na ginagamit natin, minumultiply natin yung resistors na ito in parallel. At yun yung numerator natin. Tapos yung denominator natin, yung addition ng parallel resistors na ito, yung values niya. Okay? So therefore, pwede natin sabihin na R12, okay, is multiplied to these resistors, which is in series. So you have R23 plus R31. Okay. So therefore, we can also divide the summation of these resistances, which is R12 plus R23
itong dalawa plus R31. Okay, so yun yung relasyon ng dalawa. So yung terminals 2 and 3, considering also this point, makukuha mo ganun din. So R2 dito and R3 are in series. Ito hanging na, yung R1 yung hanging. So pwede mong sabihin na R2 plus R3. Yan. Ito ay equivalent sa port ng 2-3 ng delta. So dito sa kabila, so ano yung nakita natin? Itong R23 ay naka-parallel sa R12 and R31 na naka-series. So the same thing na ginawa natin dito, shortcut. So you have to multiply R23 sa series R12 plus R31. Okay? And divided by the addition. Kinopya ko lang R12 plus R23 kasi parehas lang R31. In the same way sa point 3 and 1 natin. So sa 3 and 1 natin, you have R sub 3 plus R sub 1 in series. Dito sa delta, itong R31 nakaparel sa R12 at saka R23, kaya pwede mo nang direktang i-multiply R31 R12 plus R23. Okay, divided by the addition. So you have R12 plus R23 plus R31. So pwede mo itong gawing equation 1, 2. Ito naman equation 2, 3. At ito naman ay equation 3, 1. Meron tayong tatlong equation. So kung gusto nating makuha yung value ng R1, ito kasi given nga ito. Hindi natin alam yung R1, R2 at saka R3. Yan yung kukunin natin. Kung gusto nating makuha yan, dito pwede na nating i-manipulate. Halimbawa, gusto nating makuha si R1, okay? So we can use equation 1, 2 and add it to equation 3, 1. So dito ipakita natin. So you have equation 1, 2. Okay? Okay. So actually R1 plus R2, ano maganda? Ito na lang. Equation 1, 2, i-subtract mo dito sa equation 2, 3, no? So minus equation 2, 3. Okay? Kasi para ma-eliminate natin yung R2, magkaroon tayo ng relasyon o ma-eliminate natin later on yung R1. So mangyayari, so R1 and R2 dito sa left side, R1 plus R2 minus this equation, R2 and R3. So makikita mo na R2 and R2 dito magka-cancel siya kasi 0, R2 minus R2. So ito negative na ito. So ang lalabas sa iyo R sub 1, okay, minus R sub 3. O yun yung sa left side. Sa right side naman, ito magsusubtract. Ito, this one. Okay? So yung denominator natin ay the same. Kung i-distribute mo ito, okay, magiging R12 times R23, R12 times R31. So i-add mo siya minus ito R23, R12, R23 and R31. So hindi ko na siguro ipakita sa inyo kung paano eliminate itong numerator, pero by inspection you will notice that R12 and R23 here, meron din dito negative ito. So that will be cancelled out because 0 yung equivalent niya. So yung tira sa iyo ay ito R12 and R31 and minus R23 and R31. So yan na lang yung isulat ko. So mangyari, so R12 and R31
minus R23 and R31. Okay, divided by, syempre, common denominator, R12 plus R23 and plus R31. Okay, so yun yung ano natin. Let's name this as equation N for new. Para makuha na natin right away yung R1, itong equation N natin, okay, let us use this equation 3.1. So, i-add natin sa equation 3.1. Okay? And ito, yung left side, subtract na, i-add natin sa left side ng R31 dito. So, makikita mo, R1. So, you have 2 R1. Okay? And negative R3, ito, positive R3. So, that will be cancelled out. 0 yan. And then, ito, i-add natin yan. I-add natin ito. So, hindi ko na ipapakita sa inyo isa-isa pa ang pag-simplify nitong numerator. Okay? So, i-distribute mo lang yan. R31, R12, R31, R23. Makikita mo na yung R31, R23 positive dito, doon negative. So, that will be cancelled out. So, yung tira sa'yo is R12, R31 dito, R12, R31 din parehas positive. So, that will be 2. So, equals to 2 R12, R31. Okay? So, again, kinopya lang natin yung denominator. R12 plus R23 plus R31. Okay? So, notice that in this side, may 2 kayo dito at saka sa left side saka sa right side. So, that will be cancelled out. So, bibigay sa'yo yung R1. So, R1 is equivalent to R12, R31 divided by R12 plus R23 plus R31. Yan yung R1 natin. Makuha na natin. Now, if you want to get R2 dito, parehas yung process niya. Kaya nga, the same result yung ibibigay sa'yo. So, since na yung R1 natin ito, kung titingnan mo dito sa drawing mo, yung R1 to at saka R31, ito, R1 to at saka R31, kung saan iniipit, just imagine, na nasa gitna ng R1 to at saka R31 mo yung R1. So, itong dalawa, R1 to at R31, i-multiply mo siya. Okay? That will be your R1. Tsaka yung yung denominator mo ay addition lahat nito. Okay? So, if you want to get R1, i-multiply mo ito na umiipit sa kanya, tapos divided by ng addition ng lahat ng resistors. Now, if you want to get R2, okay, iniipit ng R1 to at saka R23. So, yun yung i-multiply mo. So, you have R12, R23. Again, divided by the addition, R12 plus R23 plus R31. Okay, so how about R3? Itong R3. Anong umiipit nito? Itong dalawa. Naka-connect siya sa terminal 3. So, R31 and R23 multiply. So, if you want to get R3, multiply ng R23 at saka R31. So, you have R23, R31. Okay, again, you divide by the addition of every resistance says na nakakonect doon sa delta connection mo. So, ganun lang. Ito lang yung mga formula natin na ginagamit para makuha natin yung equivalent value ng Y, doon sa given na connected values ng delta natin. Okay, so madali lang siya. R1, R2, R3, at saka yung sa kabila. So, thank you so much for watching this video.